Hanggang sa hello mga sis. So, for today's video is my story of paano nga ba ako naging isang PWD at paano nga ba naoperahan ang mata ko. So, way back May 20, 1997, ipinanganak ako. So, 4 months pa lang ako, nagkasakit ako ng meningitis. So, yung ulo ko is mainit, yung katawan ko is malamig. Akala nga ng pamilya ko, mawawala na ako. Kasi, nagkasakit nga ako nun. Buti na lang, salamat sa Panginoon, at eto ako sa inyong harapan, buhay na buhay. Char! So, habang lumalaki ako, sabi ng doktor sa akin is whether maaapektuhan yung pag-iisip ko or yung height ko ata. Kasi habang lumalaki ako, sa edad ko, halimbawa 10 years old, ang isip ko lang is 6 to 7 years old. Mga ganun. So, nag-aral ako ng kinder to elementary is nabubuli ako dahil sa mata ko. Kasi tinutukso ako, ay, laki naman ng mata niyan. Pero, inborn talaga yung mata ko. Tsaka yung ilong ko, naman ako siya kay tatay. Kamukha ko si tatay nung bata pa ako. So, yun na nga. At age of 9 years old, kaya pala nung nag-aaral ako is napansin ng nanay ko, tutok ako sa lahat sa blackboard, sa pagpupol is ganyan ako tumingin. As in, tutok talaga. So, nalaman nga namin na matindi yung labo ng mata ko. Kasi at the age of 9, yung salamin ko is makapal. Ganyan siya kakapal. Ganyan. Kaya, at the age of 9 years old is 1,400 na yung 1,400 ata yung grado ng salamin ko. As in, pag wala akong salamin, blurred talaga yung nakikita ko. At wala akong makita. Kailangan kong magsalamin para may makita ako. So, yun nga, nabubuli ako nung kabataan ko. Hanggang ngayon naman, pero nami-maintain ko na siya. Hindi ko na pinapansin yung mga nambubuli sa akin. Yung para bang labas sa, pasok sa kabilang tenga, labas sa kabila. Hanggang, so yun nga, nabubuli ako hanggang way back 2019, nag-aral ako sa ALS. Nag-aral muna ako sa ALS. So, hindi nga ako nakapagtapos ng elementary at high school kasi nga nabubuli ako. So, way back 2019, nag-aral ako sa ALS. Una, saling pusa lang ako kasi yung mga ano ko is high school na sila. So, saling pusa nga lang ako. Elementary at high school yung kinuha ko sa ALS. So, saling pusa nga ako, tapos nagtuloy-tuloy nun kasi nakitaan ako ng marunong naman ako. Nanood na ako sa high school, pero elementary yung inaano kong lesson. So, nakapasa ako na sa ALS ng elementary. So, graduate ako nung November 2018, graduate ako sa ALS ng elementary. Sa hanggang yun, nagtuloy-tuloy. So, graduate din ako ng July 2019 ng high school. So, hanggang yun, pina-check up
namin yung mata ko for operation. Una sa Orion muna ako pina-check up doon. Shout out kay Kagawad Luz Guzman at sa Mabuhay Deseret Foundation kasi sila yung tumulong sa akin para maoperahan yung mata ko. So, kasama namin si Kagawad Luz noon sa pagpapacheck up namin. Tapos yung nag-check up sa amin noon is galing pang doktor ng Manila sa Fatima University. So, check up muna ako sa Orion noon. Tapos, yun hanggang sa lumawas kaming Manila para maoperahin yung mata ko. May kasama akong taga dito noon, si Ate Bing, kapangalan siya ng nanay ko, tsaka yung anak niya. Tapos, hindi namin kilala yung iba. 3 pa yung kasama namin nun. So, bale, 2 kami dito. Isang parents, isa yung ooperahan. Tapos, bale, 4 kami dito. Kasama si Kagawad Luz. Tapos, yung 3 pa atang ooperahan. Sa ibang lugar naman yun sa Kataning at Kupang ata yun. Tapos, hanggang sa dumating na kami sa Mabuhay Deseret Foundation. Tapos, pinagpahinga muna kami. Kinabukasan nun is check up muna kami. Tapos, hanggang sa dumating muna si Anton Cruz sa Mabuhay Deseret Foundation. Tapos, nag-concert pa siya doon. Hanggang sa ayun nga, after ng concert, hindi na ako dumaan sa laboratory test, tsaka sa x-ray, diretso operation na ako. Kasi check up naman yung mata ko, tapos check up ulit sa Fatima. Tapos, ayun, pagkatapos ng concert ni Anton, operahan na ako. Hanggang sa muna yung kanan, tapos yung kaliwa. Hanggang sa dito na namin tinuloy yung check-up. Hanggang sa hindi ko naalagaan, lagi akong puyat. Hanggang sa lumabo uli yung mata ko. Hanggang sa na-laser yung mata ko sa provincial. Hanggang yun na inaalagaan ko na siya ngayon. Kaya, malay mo, may katulad sa akin na ma-inspire ako kaya ako ginawa yung video na to. Hanggang sa yun, inaalagaan ko na siya, hindi na ako laging nagpupuyat. So, kung may na-inspire ako sa story na to, ay huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kung natatakot man kayo, kung may ooperahan man dito na kaya sa akin, ay huwag kayong matakot at ituloy nyo lang. Mag-pray lang kayo hanggang sa maging success yung operation nyo. At alagaan nyo yung mata nyo. Huwag kayong masyadong magpupuyat, kaya ko. At kung may na-inspire mo na ako sa pagiging PWD ko, huwag kayong matakot na ilabas yung anak nyo kung PWD man siya. Ay, dapat na maging proud pa kayo na may anak kayong PWD kasi hindi nyo naman kasalanan na pinanganak silang ganyan. Palakahin nyo na lang sila ng maayos. Yun. Kung may na-inspire man ako sa story ko, thank you dahil na-inspire ko kayo. At huwag nyo nga rin pala kakalimutan mag-like, comment, share, and follow sa aking Facebook page. Yun lang. Bye. God bless.